Hey, yo, what's up guys? In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng simple pero astig na monogram sa Adobe Illustrator. Meron kasi akong way doon ng paggawa kung saan nagiging precise and simple yung process ng paggawa ng mga gantong klaseng monogram gaya ng nasa screen nyo ngayon. Papakita ko siya. So by the way guys, pa-like and share naman ng video. Pa-follow na rin. Salamat. Tara. Alright, ayan o. So, nandito na tayo sa Illustrator guys. So, unang gagawin nyo is to click the view option sa taas ng Illustrator and then is-show grid nyo and then view again tapos snap to grid para pag ginagalaw nyo na yung object, kung makikita nyo, nag-i-snap siya dun sa mga grid lines. Pagka nire-resize nyo yan, makita nyo, nag-i-snap din siya. Mas precise yung movement ng object and mas precise din yung resizing. And yan. Um, so, ang gagawin natin ng monogram in this video is the letters T and S. So, makita nyo rito, pag minove ko yung T and then minove ko rin yung S, pagigitnain ko sila and yun, gitna na agad sila. Makita nyo walang lampas na pixel dyan guys, kahit konti, kahit isang parasong pixel. Pantay talaga yung edges nung um, vertical or sorry, horizontal um, part ng letters. So yan, minove ko rin yung part ng S sa gilid. Yan, pinahaba ko siya. And yung top part din ng T at saka yung vertical part ng T. Um, yan, nag-i-snap siya sa Gridmatic. So, mas madaling way siya ng um, para ma-make sure na precise yung movement ng mga object. And even paggawa ng curves dun sa mga corner ng letters, nag-i-snap din kasi yung anchor nung um, pencil tool is nag-i-snap din. Even yung pag i-click mo na yung pencil tool kung saan nilalagay yung anchor or point niya, nag-i-snap din yan. So, in this manner or in this way, kung makikita nyo, madali lang siya o pati pag-rotate ng object, nag-i-snap din. So, ayan, mas mapapadali yung pagde-design nyo nung inyong monogram or logo or font or typography. Kung ano man yung gusto nyong gawin dito sa Adobe Illustrator. So, yan. Pero, hindi ko to ginagamit guys if full illustration na like mascot. Kasi pag abstract na masyado yung ginagawa nyong project, kagaya nga ng mascot or digital illustration, di natubra syempre. Pero when it comes to if gagawa ng mga ganito na simple, malinis na logo or monogram, ito, isa to sa mga best way para mas mapadali yung process nyo ng paggawa. Um, if kung yan, nakikita nyo guys, nagdadagdag na lang ako ng mga other elements doon sa aking monogram para mas gumanda pa siya or mas umastig yung dating ng monogram natin. Sana mas naastigan kayo kasi ako naastigan na ako. Um, ayan siya. When it comes to creating monograms or um, logos or typographies or font, um, important thing is dapat alam niyo yung function and alam niyo yung mga tools na pwede niyo magamit dun sa software na ginagamit niyo sa paggawa. Kahit saan pa yan, Adobe Photoshop, um,
sa Canva, 'di ba may mga gumagamit na ngayon ng Canva eh. Um, Basta kung ano mang software na kasi dito kasi Adobe Illustrator lang talaga ako gumagawa eh since nung unang panahon pa. Pero dapat alam nyo yung mga pwede nyong gamitin na tools inside the software para mapadali yung paggawa nyo. Kasi pag, 'di ba, medyo alam nyo na yung functionality ng mga tools, mapapadali yung paggawa nyo ng inyong mga projects. And another important thing is, of course, dapat yung creativity nyo is nagfo-flow ng maayos yung process ng utak nyo dapat nagfo-flow ng maayos. There are uh, also tricks and ways na pwede nyong gawin para ma-boost yung creativity nyo. Pero sa ibang video na natin pag-usapan yan kasi patapos na to actually. Ayan, nagdadagdag na lang ako ng mga tingin ko mas ikaka-astig at ganda ng monogram and as well as para may uniqueness pa rin yung monogram na ginagawa ko even though marami ng monogram na naglabasan na nagawa pero syempre that meron ang sariling unique touch para mag stand out pa rin siya kahit monogram din yung logo mo kagaya ng ibang brand. So itong part na to yan tapos na yan. Basically um, ang gagawin mo na lang dyan is eliminate those white parts para all black lang lahat kasi kung makita nyo yan nilagay ng ano. So, yan. Ganito ang itsura niya pag minakap nyo sa hang tag. So, yan. Pakita nyo kay client. Isa yun sa mga importanteng bagay guys. If magpe-present kayo kay client, dapat mas maganda kung naka-mock up na para di na kailangan mag-imagine ni client kung ano ba magiging itsura pag nasa hang tag, ano ba magiging itsura if nasa size label or nasa bottom label na, nasa hem tag. So, ganyan, no? Diba, sir? Oh, ito, sir. Oh. If tingin nyo naman yung client nyo eh lalaban sa tambay cup or gustong sumabay sa tambay cup or sa cup game, um, ayan, imakap nyo rin sa cup para makita nila, di ba? Oh, sir, oh, tiga mo. Angas, di ba, sir? Oh, ganyan dapat. Para prove na agad. Tapos, yung poster sa likod niyan, yung background niyan, ginawa ko lang yan. Ako din gumawa niyan, guys. Using Adobe Illustrator din actually. Para lang mas maganda siyang tignan. Hindi boring tignan, di ba? So, ayun lang guys. Sana may natutunan ka sa mga pinagsasabi ko. Salamat sa panonood ng video, guys. Thank you.